is freedom from the Lord channel, a little spiritual nourishment from God's Word. Enjoy watching! Ang gusto ng Panginoon, matiwasay ang ating buhay at makinabang tayo bagamat maiksi ang buhay. Tanggapin na lang para mabawasan ang hirap ng loob. Kaya niyo bang ulitin yan? Mga katotohanan na dapat tanggapin, yakapin, at tayo ay mag-adjust para sa ikabubuti ng ating buhay. I shall be reading from the Contemporary English Version most of the time, unless otherwise stated. Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through the troublesome life that God has given us here on earth. Huwag nating pagkamalian na yun lamang ang goal ng buhay. Solomon doesn't mean to confine us only to these three goals that to some religious people may seem so mundane and so ordinary and shallow. But what Solomon is telling us is that life is indeed troublesome, and for us to get the most out of it, for us to receive the most blessing from the Lord, we really should be doing a few things. At isa nga doon, baguhin ang pwedeng baguhin para gawin hawa tayo, tanggapin ang hindi na pwedeng baguhin pa. Life can indeed be troublesome, and people should balance this by maximizing enjoyment. To minimize pain, frustration and disappointment, disillusionment and disorientation, and inconvenience, there are some facts of life that should be accepted and even appreciated. That as we mature spiritually, we are more equipped to appreciate that which we used to dislike. Sapagkat ang binibigay sa atin ay Espiritu ng Diyos na para mag-adjust ay napakalaki. The capacity of the human person to adjust is immense because we were made in God's image. And there's vast resources of power available, especially to those who believe. Ano mga facts of life yan? These are the facts of life that we must accept. One, that people change. Also, that partners can become unfaithful. That people can get sick, they age, and they die. Fortunes change. Success invites unwanted attention. Love hurts. Only one wins. And some attempts fail. Ngayon po, dadagdagan natin para sa ating kapakinabangan. Una dyan, many people forget your goodness. Many people are ungrateful. Take this to heart. It is a fact of life. Maraming hindi tumatanaw ng utang na loob. Maraming mga taong ano man ang ibigay mo, kulang pa rin. Maraming taong gawan mo ng mabuti ng 9 na taon, sa 10 taon wala ka na maibigay, ikaw pa rin ang masama. It's a fact of life. Huwag niyong ipagluksa, huwag niyong ipaglungkot, luma na yan. 2 Timothy 3:2, people will love only themselves, they will also be ungrateful. Of course, it foretells of a time when love will grow cold. But it's not new. It has always been happening. People can be ungrateful. Tama na ang inyong mga pagdurusa dahil hindi kayo pinapansin ng dati niyong tinulungan. Kinalimutan kayo nung yumaman. Nabaliwala ang inyong mga pagsisikap nung siya ay malakas na. Nangyayari yun. Luke 17:17-19. Doon ang Panginoon may pagalinging 10 ketongin, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God? Then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. Yan ang sinasabi, nakakapagtaka. Bakit? Mayroong 10 pinagaling, isa lang nagpasalamat. Gaano karaming tinutulungan niyo ang nagpapasalamat? Pero kung inyo ikalulungkot ang bawat hindi nila pagpapasalamat, wala na kayong gagawin sa buhay kundi malungkot. O kaya titigil na kayo maging mabuti, which is worse. Even the people during the Lord's time were mostly ungrateful to Him. Do good, but be ready not to be appreciated, not to be remembered, especially by your beneficiaries. Derive your joy from giving itself. Ang ikasaya natin yung pagbibigay, kahit hindi tayo pasalamatan, ang ikasaya mo hindi yung pasalamat, yung nakagawa ka ng mabuti. Derive joy from the good fruit of your work and not from being celebrated. Derive your joy from the Lord's pleasure and recognition. After all your good deeds are recorded in the most important books ever. 1 Corinthians 15:58, my dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. You know that everything you do for Him is worthwhile. Revelation 20:12,
I also saw the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books are open, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. So lahat ng ginagawa po natin nakasulat, nakatala. Pasalamatan naman tayo, kilalanin man ng iba, kinikilala yun ng Diyos. At may araw yun ng gantimpala. Siyempre masarap kung nakikilala naman tayo at nililingon-lingon. Paano kung hindi? Huwag niyong iasa ang kaligayahan niyo sa paglingon ng kapwa. At paano kung hindi ka nilingon, dilulungkot ka? You must take control of your happiness and must not depend on others for you to be happy. Heaven knows, records, appreciates, and will reward all your good deeds. Another fact of life is that people can be very selfish. Kamag-anak nung nauna. Now, people can mean parent or son or daughter, brother or sister, husband, wife, friend, all the rest. Pwedeng maging napakaramo at makasarili ng sarili mong magulang o ng anak mo. So maging mabuti ka sa kanila dahil hindi umaasa ka na susuklian. Maging mabuti ka dahil mabuting maging mabuti. Hindi lahat ay magiging mapagpasalamat. Genesis 6:5, the Lord saw how bad the people on the earth were, and that everything they thought and planned was evil. Konti pa lang mga tao noon, nakita na ng Diyos, masama ang tinatahak ng tao. Puro maisip nila ay masama, puro pagiging makasarili. So do not hinge your goodness on people's behavior or people's response to you. Do good for the sake of doing good, because it's God's will. Be ready for people's lack of reciprocation. Don't expect it. Let it just be a bonus if it ever crosses your way. Another fact of life, very often, money is never enough. Problema yan ng mahirap, pero problema rin yan ng mayaman. Lahat ng tao, gaano kalaki man ang income, nakukulangan pa rin sila. Talaga ang pera kulang kasi hindi maubos ang ating mga pagnanasa. So pag kulang ang pera nyo, what else is new? Luma na yan. Napakaraming henerasyon na ang kinapos at ngayon napakaraming mga kamuka ng mga kinakapos. Ecclesiastes 1:9-10, everything that happens has happened before. Nothing is new. Nothing under the sun. Someone might say, here's something new, but it happened before, long before we were born. So by now, humanity must have adjusted to all the deprivations that there could be, because it is not new. Dapat sanay na ang tao sa kakulangan ng pera. Lalo kapatid ko, ipinanganak ka mahirap, lumaki kang mahirap, dapat sanay ka na. Huwag ka na nagreklamo. Gumawa ka ng paraan para ka umasenso, madagdagan ang iyong kita, guminhawa ka. Pero kung hindi ka maginawa, di ba, sanay ka naman. Parang sa Pilis, ang init, ang init. Talaga naman mainit dito eh. Pumunta kayo sa Alaska, maginaw. Anong bago sa mainit? Malamok. Anong bago sa malamok? Magdala kayong kulambo. Adjust. Love money less, and you will feel the abundance of it. Mas mahal mo yung pera, mas kumukonti siya kasi pakipot ang pera. Pero habang hindi mo siya masyadong pinapansin, pinapahalagahan, parang marami. Kasi naiiba yung focus mo. Ecclesiastes 5:10, if you love money and wealth, you will never be satisfied with what you have. So it's not how much you have, it is how much satisfaction you can derive from it, which is inversely proportional to your love for it. So the less you love money, the more abundant it gets, as far as your reference point is concerned. Adjust to the scarcity of money. Yung mga dating wala namang pera at sanay, pagka nagkaroon ng kamag-anak na nag-abroad, kumikita ng dollar, biglang akala mo hindi sanay. Hingi ng hingi, hindi pa magkasya, dumadami ng ginagastos. Live within your means, so it will be enough. And find your suitable market or source. There is a market for every pocket. Whatever your budget is, you will find an equivalent market where your money will make wonders with its purchasing power. So kung maliit ang pera mo, humanap ka ng binibilhan ng mura, ganon din yun. Pareho lang. Ang ending nun, pareho rin. Lahat ng sabon, pare-pareho yan. Kaya mahal, kaya mura. Invent more pleasures from cashless and plasticless transactions. Do more barter. Marami naman tayong pwedeng ipalit, hindi lang pera. Yan ang mga katotohanan ng buhay. Another fact of life, the more income, the more expense. If you think that when your income increases, you will have more
leeway and more room to maneuver, you're in for disappointment. Pag lumalaki ang kita, dumarami rin ang gastos. O kaya dumarami ang gumagastos ng kita mo. Alam nyo yon. Nung araw na hindi ka pa OFW, yung kita mo, ikaw lang. Pero nung naging OFW ka, dumami ang kamag-anak mo. Dumami ang inaanak mo sa kasal. Dumami ang lahat ng hihingi ng pera mo. Kaya wala rin. Kulang din. Ecclesiastes 5:11, the more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do any good. It won't do you any good. Others will just spend it for you. Totoong-totoo yan sa ating bansa. Kung dumadami ang kita mo, gagastusin niya ng mga kamag-anak mo para sa'yo. Dati sanay naman sila na may ketong-ketong at mga galis-galis. Ngayon, kumikita ka na, aba, marunong na magpa-doktor at siyempre sa'yo hihingi. Dati sanay naman ang nangingisay-ngisay sila pag nilalagnat. Ngayon, kailangan na ng injection. Kasi may pera ka may mahihingi sa'yo. Pagka dumarami ang income mo, dami ang nakaabang. Maraming namamasko. Kaya napakahirap sa ating mga kababayan from abroad umuwi sa Pilipinas kasi ang dami mong papasalubungan. At pagkatapos, kahit napaliguan ka lang minsan nung bata ka, yun na lang lagi uungkatin, pinaliguan ko yan. Siyempre, para mabalatuhan. Lalo't yumaman ka, hindi ba? Pagka umasenso ka, maraming nagkiklaim na inalagaan ka pero pagka naging prisoner ka, naging pusakal kang kriminal, kahit inalagaan ka na 10 taon, itatatawa, hindi, sandali ko lang nahawakan. Diba? Siyempre, success has many relatives. Kaya kung minsan yung mga kababayan natin ayaw na umuwi, paano? Papasalubungan mo lahat. At kung 1 buwan kang narito, ikaw maglilibre sa lahat ng tao sa loob ng 1 buwan na yon. Hindi ka nila titigilan hanggang hindi ka na pangos, hanggang hindi ka nakalbo at naubos ka na para kang nilusob ng kutakot-takot na insekto. Uuwi ka ngayon sa yung kuta abroad, talagang broke na broke. At sabi mo, hindi na lang ako uuwi hanggang hindi may libing. Kaya maraming umuuwi pagka libing lang Kasi at least pag libing, hindi ka inaasahang magpapasalubong. Kasi nabigla ka at nalulungkot, hindi ka nakapag-shopping, di ba? Pero kung uuwi ka ng Pasko, naku, talaga namang napakahirap. Isang kalbaryo yan sa Pilipinas na umasenso. Kasi ang daming sasakay sa'yo at papasan. Be ready to spend more when you earn more. Lalo dito sa ating bayan. At kahit paano pasalamat ka at ikaw ang nagbibigay kaysa binibigyan. Huwag magreklamo na maraming humihingi. At least may nahihingi. Pero teka lang Ang kausap ko dito yung nagbibigay, hindi yung humihingi Ang dapat kausap ko na huwag kang magreklamo, buti na lang ikaw ang nagbibigay. Ang kausap ko yung nagbibigay. Yung nanghihingi, huwag yung masasabing, ate, pasalamat ka, ikaw pala nagbibigay, bigyan mo na lang ako. Hindi para sa'yo to. Ang masama, pag may kusa ka at palabigay, pag hindi ka maramot o hindi ka paladaing, iaasa na sa'yo lahat. Subukan mong tulungan ng isang tao na may sakit. Pag palabigay ka at hindi ka paladaing, hanggang mamaya, pati burol niya, iaasa na niya sa'yo. Kasi minsan ka nang naasahan. Meron ka isang pamangkin na tulungan mo na magbayad ng matrikula 1 beses, mamaya sa'yo na lahat nakadagan yon. Pag natunto na yung landas patungo sa'yo ng mga manghihingi, hindi ka na nila titigilan. Hanggang hindi ka nila nailulubog muli kasama nila sa ilalim ng dagat. Pag dependable ka, people over-depend on you. Dito sa Pilipinas, napaparusahan ng mga responsable. Kasi sa'yo dumadagan lahat ng mga irresponsable. Huwag nating parusahan ng mabuti. Huwag natin silang dalain. Huwag laging palibre. Mag-chip in, mag-ambag kahit konti. Halimbawa, may pinsan kayo, medyo maganda yung trabaho, kumikita. Lalakad kayo, 8 kayo. Lahat kayo ililibre. Sabi mo, kasi malaki naman ang kita niya. Siguro, pero hindi naman niya kayo kayang dalhin lahat. So kung kakain kayo, meron kang 5 piso, i-donate mo man lang kahit 10 piso, kahit ang babayaran niya, 1,000. Mag-donate ka kahit 50 kung yan ang kaya mo. At least konsuelo niya na nagdo-donate ka. Hindi yung komo mas malaki ang kita niya sa'yo, lagi ka na lang niyang ililibre, may kita ka naman. Sa mga kamag-anak, sa mga barkadahan, hindi dapat lahat libre. Kung minsan, mabait kang pamangkin, meron kang gustong ipasyal na tiya, tiyo, ipapasyal mo. Pati mga anak nun sasama, ililibre mo rin kahit may trabaho. Makapal. Anong tawag doon? Hindi ba? Pinsan sasama ako, isasama mo pala si mami. Oo, pero mami mo lang ililibre ko kasi ang tanda na niya, ikaw pinsan, may trabaho, maglabas ka naman, ang kunat mo naman. Pinsan lang kita, inaasahan mo, itataguyod din kita, hindi ba kahiya yun? Pero maraming mga ganon. Napakahirap ang umasenso kasi maraming mag-aabuso sa'yo. Kaya kumisan, hindi na lang natutuloy. Gusto mo kumisang mag-party, imbitahin ng mga kamag-anak mo,
pero wala nang magdadala ni ano. Hindi man lang mag-contribute kahit konti. Kasi yung nag-host, sabi lang, maganda naman ang trabaho nun. So, ang nangyayari, nawawala ng motivation na maging mabuti. Kung nasa abroad, hindi na lang umuwi talaga. Lalo't ang mga kamag-anak ay mga limatik na sumisip-sip ng kanilang dugo at ni walang straw. Diretso talaga. So, kailangan marunong tayong makisama. Hindi natin sobrang pinapahirapan ang naaasahan. Meron naman magkakapatid. Meron silang isang kapatid, nagkasakit, ipinagamot ng kapatid number 1. Yung dapat ibang kapatid, magpasalamat na lang na hindi na sila nagkagastos, sinagot na ni kapatid number 1. Pero hindi, magseselos pa sila. Pati yung sakit nila, gusto sagutin na rin nila ni kapatid number 1. Gusto mo sabihin, alam mo, magkakapatid tayong lahat, di ba? Dapat lahat tayo nag-aambag. Sinolo ko na nga. Ngayon, gusto mo, ikaw ilibre na rin kita. Di ba dapat magpasalamat ka na lang na hindi ka nag-donate? Huwag ka nang pabigat. Huwag ka nang sumama sa mga tatanggap. Kasi hindi kakayanin. Huwag nating abusuhin. Another fact of life, love doesn't always get love in return. Hindi lahat ng pag-ibig ay sinusuklian ng pag-ibig din. At alam yan ng marami sa atin, hindi dahil mahal mo, mahal ka rin. Ha? Ganun talaga, nagmahal ka, hindi ka mahal, enjoyin mo na lang yun. At least nagmahal ka. Sino ba ang mas nag-enjoy? Yung nagmamahal sa hindi nagmamahal sa kanya? O yung minamahal nang hindi naman niya mahal? Di ba mas nag-enjoy naman yung nagmamahal ka at hindi ka minahal? Kasi talagang nag-enjoy ka. Pero yung minamahal ka nang hindi mo minamahal, nabubwisit ka pa nga madalas. Dahil hindi ka interesado sa pagmamahal niya. Walang effect sa'yo yun. Di ba? Kaya kahit na ang mahal nyo, hindi kayo mahal, enjoy na lang yung loving it. At least hindi kayo na zero. God loves people and many people don't love God back. Samson loved Delilah and she did not love him in return. Dinaya pa nga niya. So do not treat love as an investment na dapat kikita ka at may tubo. In fact, no investment is ever sure. Lalo ng emotional investment. Love for the joy of loving. Like give for the joy of giving. Express for the pleasure of expressing your love. Hindi yung naghihintay ka pa na mag-express din sa'yo. Kung wala, hindi wala. Ganun talaga ang buhay. Totoo yung mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Kaya nga naging kanta At least kung kasama ka doon sa chain ng mahal, kahit ikaw yung hindi minamahal, napasama ka man lang. Pasalamat ka na doon. Another fact of life, many people borrow and never pay. Maraming nangungutang, hindi nagbabayad. Psalm 37:21, an evil person borrows and never pays back. Ang galing umutang. Pag-uutang ng puhunan, ang ganda ng business, madaling kumita, 3 buwan lang, babalik na ang lahat ng puhunan. Pautangin mo yan, 3 taon na hindi ka pa binabalikan, matumal Yung feasibility study niya para mautangan ka, ang ganda. Pero pag bayaran na, biglang pangit na yung negosyo. Pag may mangungutang, maglibigay pa ng date, kayang-kaya kong bayaran in 2 weeks. 2 weeks pala in 10 years. Hindi lang sinabi yung 10 years. Do not lend what you are not ready to lose or write off. Kung magpapahiram ka kapatid, ang ipahiram mo lang yung handa ka ng kalimutan kung sakaling subain ka. Again, ang kausap ko yung nagpapahiram, hindi yung nanunuba. Katwiran mo lang ito, ikaw yung nagbigay para gumaan ang loob mo, pero hindi ito katwiran nung nangutang. When in doubt, do not lend. Better, give. Ibigay mo na lang. Ipanalangin mong bigyan ka rin pag nagkaroon siya, at kung hindi, edi ibinigay mo na lang, hindi ka umasa. Kaya sa utang pa kunwari, umaasa ka, hindi rin naman mababayaran. Paano mo papalawagin ang loob mo? Balance in the universe will give you back what you give away. Pag may binigyan ka o pinutang, hindi ka binayaran, babayaran ka ng universe, babayaran ka ng langit another way. At ituring mo na lang ito. In fact, nauna ka nang bigyan, kaya ka nakapagbigay o nakapagpautang So, baka talagang nandun yun para ipautang mo. Again, para ito sa nagpapautang, iba na yung malinaw ang usapan. Pay, and the universe will pay you for what you cannot collect. In the same force, in the same way, the force of balance and justice of God will collect from you what you do not pay. Justice of God will get from you what you do not give. Because balance is the basic law of life. Yung hindi mo kusang ibinibigay, aagawin din sa'yo ng tadhana. Yung ayaw mong ibayad, tatanggalin din sa'yo ng kapalaran. Mas masakit pa kesa nagbayad ka na lang. Another fact of life, some people can really be very vexing.
Pastor, Kristiyano po ako, naiinis po ako, normal po ba yan? Normal na normal. Huwag mong isiping abnormal ka dahil Christian ka. Marami talagang taong nakakainis. Pero wala ka magagawa. God has created many of them. And we are amply provided with people that are difficult to like. Yun ang krus na ating babathin. At talaga namang mga raming nagkakainis ang mga tao. Sa Bible lang nga, sa New Testament, sila nagkakainisan. Acts 15, 37 to 39. Barnabas wanted to take along John, whose other name was Mark. But Paul did not want to, because Mark had left them in Pamphylia and had stopped working with them. Paul and Barnabas argued, then each of them went his own way. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. O sila nagbabangayan, layasan natin si ganyan, hindi natin siya kasundo, nagtatalo-talo. Sila nga nagkaka-conflict. Tayo din. Normal lang yun. Ang mahalaga, huwag mong hayaan yun na makagulo sa'yo ng sobra. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Kung may pinto, yun ang dinadaanan ng ambon, doon dumadaan yung ampyas, sabi nila sa Laguna. Doon pumapasok ang hangin at ulan, edi isara mo yung pinto. Mahirap bang isipin yun? So may taong nakakainis, pupunta sa salamay ng Martes, edi Miyerkules ka magpunta. Kung alam mo yung schedule niya. Kesa naman magtiis ka. Umiwas ka na lang. Proverbs 20:19, avoid anyone who talks too much. And you know you talk too much when people already cut you because they have no natural entry point. Because you talk too much. You know, you talk too much, it will only nod and say yes or no kasi wala naman silang masabi. Makahalata ka dapat if you talk too much. And then people will avoid you. Proverbs 14:7, stay away from fools or you won't learn a thing. Meron talagang dapat iwasan. Hindi masamang umiiwas. Avoid vexing people that you can avoid. Yung mga nakakainis, nakakairita, nakakapagpagalit, kung hindi nyo sila kayang baguhin ang inyong pag-ibig at panalangin, iwasan nyo na lang. O baguhin yung attitude nyo, pero kung hindi pa rin mabago, naiinis pa rin kayo, umiwas. Avoid and adjust. And then adjust to vexing people that you cannot avoid. May mga tao hindi mo pwedeng iwasan eh. Nanay mo pala. Yung nakakayamot na ugali pala, manugang mo, biyanan mo, hindi mo maiwasan, adjust. The capacity to adjust is a measurement of intelligence. Mas matalino ang tao, mas nakakagawa ng paraan na makaimbento ng kapayapaan sa pakikipagkapwa. Find ways to balance vexations, usually by aloneness, by well-timed quietude, or silence. And sometimes when people annoy you and they keep asking you and talking to you, answer them with the best answer of all, silence. Because your silence will reach far. People farther than many speeches that you can write. Proverbs 21:9, it's better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Now do not forget that the roofs in the Middle East are different. They are flat like balconies. And it's possible for you to dwell and live in those roofs. Pero sabi pa, mabuti pa tumira ka na lang sa isang sulok ng bubong nyo kesa nasa loob ka nga ng bahay, ang kasama mo naman takitik, takatak, takitik, takatak, walang tigil. No? Para matahimik ka, humanap ka ng private space. And remember, brothers and sisters, do not be a vexation to others. Well, you cannot control others. If they are the vexations, you have a great control over yourself. So test yourself if you are a vexation. Do you provoke people to anger a lot of time? Do you provoke them to walk out on you? Then you are probably vexing.
Kailangan sukatin natin ang ating sarili. At huli na gusto nating pag-aralan ngayon, a fact of life, chance happens. Hindi lahat ng nangyayari may logic o may reason. Not everything that happens is a rhyme, reason, or logic. Yung iba, parang random. And the Bible, no less, says that. Ecclesiastes 9:11, here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you wealthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. Sabi, hindi ko mabilis kang tumakbo, ikaw mananalo sa karera. Hindi ko malakas ka, ikaw ang mananalo sa gyera. Hindi ko matalino ka, ikaw magkakapera. Lahat talaga kumisan, dinadapuan ng malas. Maraming Christian allergic sa word malas. Ay di kalabanin niyo Ecclesiastes 9:11. Yan ang may sabi, hindi ako. I'm only quoting. Meron naman talaga malas, di ba? Pero kadalasan ang sinasabi nating malas, ay malas, siya na naman ang nawalan ng wallet. Ay malas, siya na naman ang nawalan ng cellphone. Ang tawag kasi doon kumisan, burara. Hindi malas. Careless. Yung may nasunog na bahay, bahay niya. Kasi naman pala, ang daming kandila, ang daming incense, ang daming kung ano-anong salasalakbat ng mga kuryente. So hindi malas ang tawag doon, careless. Kaya dapat iniingatan din natin, pag paulit-ulit ang nangyayari sa buhay natin, tingnan natin, ano bang ginagawa ko na nagbubunga ng ganoon? Many of the times, we are the manufacturer of our own sorrows. Pero meron talagang dinadapuan ng ganyan, inaalat. Ang mahalaga, mga kapatid, ano ba, magne-negosyo kayo? Iwasan niyo munang makisosyo sa kaibigan niyong inaalat dahil aalatin din kayo. Madadamay kayo. Hayaan niyong lumipas yung panahon na yon. Diba? Tulad ng hindi kayo bumabangga sa malakas at mabilis, tulad ng sasakyan, kayo yung tatalsik. Panahon ng pagkilos. Kaya tinitingnan nyo rin, kahit maganda yung feasibility study, pero tingnan mo yung track record niya, may negosyo na ba siyang natuloy? Ba't kayo sasama sa lagi nalang inaalat? Di nadamay kayo dun. Kaya mahalaga, tinitingnan mo ang lahat. Huwag mong kokontrahin yung uso, yung taong umuuso siya yung makapangyarihan, siya yung binubuhay na, sabi na matatanda. Kasi kinakasihan siya ng kapalaran, di sumali ka kaysa kumontra ka. Dapat marunong tayong makiayon sa agos ng buhay. Hindi superstition yun. Plain scientific observation. Bakit kalalang may kalaban ng agos? Patungo dun yung agos. Mahalaga iniisip yan. Planting does not always lead to harvesting. Doing good does not always end in good results, at least instantly. Reason and logic does not always prevail. May mga bagay na mahiwaga. But just the same, do what is good and reasonable. Because at the end of the day, in the long run, it will always prevail. Huwag tayo magsisi sa paggawa ng mabuti kahit walang biglaan na idinudulot sa ating parang bunga o ani. When you always do your best, the best won't always happen, but neither the worst. Pag laging mabuti ang ginagawa nyo, hindi laging mabuti ang bunga, pero nakakatiya kayo, hindi magiging masama ang bunga. Tanggapin ang dapat tanggapin. Ganito lang ba talaga yung height natin? Tanggapin na. Tumigil na ng kasasakay sa 2 dangkal na mga hills dahil baka kayo madapa, mapariwara, maparalyze. Diba? Humanap na lang kayo na ibang height. After all, a man or a woman's height is not always measured in inches. Siyempre, pakonsuelo yon ng mga hindi tall. Pero marami pang ibang tall na sa buhay. Genetically, ganyan talaga ang size ng inyong body. Anong gagawin nyo? Lagi nyo lang sinasakalan sarili nyo para lang kayo magmukhang balingkinitan, pero nangangasol na kayo dahil di kayo makahinga. Tanggapin nyo na ganyan kayo, di ba? Hindi kasi napapalitan. Yung napapalitan, palitan. Pero yung hindi, sasaya kayo kung tatanggapin nyo yung mga sarili. Sasaya kayo kung tatanggapin nyo na ganito ang inyong asawa, ganito ang inyong anak, ganito ang inyong magulang, kaysa lagi kayong on denial. Lagi nyo pinipilit baguhin yung kapwa nyo, hindi na nga magbago-bago. Tanggapin nyo na lang para tahimik ang buhay nyo. Dahil malay nyo, mamatay na siya o mamatay na kayo, hindi na kayo sumaya dahil wala na kayong ginawa kundi magtunggali. Hope for the best, but always be ready for the worst. And stop struggling with the facts of life. Yung nandyan na, nandyan na. Kung talagang maaga kayong naubusan ng buhok, ganun talaga. At least makakatipid kayo ng shampoo. Anong gagawin nyo? Lagi na lang kayong magtatago, magkukubli, magrereklamo sa buhay? Tanggapin. Luluwag ang napakaraming higpit ng hininga natin pag marami tayong tinanggap.
Halimbawa, ganyan ang kulay nyo talaga, hindi kayo makita kung hindi kayo ngingiti. Di dalasan nyo na lang ang ngiti. Tigilan yung kalalaso ng inyong balat para lang kayo pumuti. Baka magka-cancer of the skin pa kayo. Mas mahirap lutasin yan. Napakahirap no. Pag naglalakad lang kayo sa gabi, magsuot kayo ng reflector para hindi kayo mabundol na mga kasalubong nyo. Diba? May mga bagay na yung kaya. At yung nating balikan yung we are fearfully and wonderfully made. Kahit parang hindi man malinaw makita agad yon, hindi man pwedeng mali yung Bible eh. Hanapin nyo why you are wonderful. Kung hindi nyo nakikita agad yon. Tanggapin yung ugali ng asawa nyo. Hindi na nagbago mula pa na ikinasal kayo. Kinasal pa lang pala kayo, ganun na. Tinanggap nyo yon. Bakit yung inaasahang magbabago? O kaya nagbago na iba ng naiba, hindi nyo na gusto, mag-adjust kayo ng pagbabago sa bayan nyo para magkasama pa rin kayo, hindi kayo maiwan. Sobrang bilis ng nagiging pagbabago sa'yo, antayin mo naman yung mahal mo sa buhay dahil baka kayo magkalayo. Antayan. Kasi sa pagbabago, dapat kasabay mo yung mga mahal mo sa buhay. Kung di, mag-iisa ka rin. Mahalaga. Sabi ng Panginoon sa John 10, "Then I came that they might have life and have it abundantly." It is God's will that we enjoy life, not suffer from life. So kailangan tayong dumiskarte mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon ng utak para makadiskarte tayo, para pasayahin ang sarili natin. Tanggapin ang hindi na pwedeng palitan. Kasi pag natanggap na natin yon, magsisimula na tayo maka-adjust. Merong mga tinatanggap. Dati ang lusog-lusog mo, pero ngayon nagkaroon ka ng partial o full paralysis. Anong gagawin mo? Araw-araw magagalit ka sa nangyari, sa sarili mo, magtatampo ka sa Diyos. Tanggapin. Hanapan na ng kaligayahan yung sulok na pinaglagyan sa'yo ng Diyos dahil meron ding kaligayahan doon dahil nandun din ang Diyos. Hindi ka pwedeng mag-isa, ano man ang nararamdaman mo at kalagayan. Kailangan lang nating Raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alive. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and
damahin ang presensya ng Diyos. At sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So I can change what can be changed, and I can accept what cannot be changed. Mababago ko ang dapat baguhin at pwede, at matatanggap ko ang hindi na pwedeng baguhin pa. Kaya sabi sa Desiderata, despite its sham, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. Strive to be happy. God wants you happy, but you must change what you can and accept what you cannot. Dear God, thank you that we have you by our side, whether we are changing something or accepting it. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoong, makilala kung anong dapat talaga namin baguhin at baguhin namin yun. Bigyan mo kami ng karunungan makilala ang dapat na lang talagang tanggapin at hanapan namin ang pagpapala, ano man ang kalagayang itnanta namin. Turuan niyo po kami, Panginoon, para ang nalalabing buhay namin, ang ipinahihiram niyong panahon, ay magugol sa paglasap ng iyong kabutihan at hindi sa pagrereklamo, hindi sa paghahanap ng wala, at hindi sa pagpipilit baguhin ang di na mababago pa. Teach us, Lord, give the strength to be resigned to what must be accepted. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid. Hinga natin ang Panginoon ng personal and private message so that we will always be happier no matter what the situation. And if we are happier, we can make more people happy, and we also minister to God because He wants us happy. Lord, lead us, give us personal applications of these wonderful facts of life, made wonderful because you can be with us as we face them. Speak to each one of us as we are silent before you.